Hello Leo, kamusta po kayo? Welcome back to Katao's Intuition Tarot Reading. Kamusta po kayo? Kung ngayon ka lang po nakapagbisita sa aking channel ay huwag po kalimutan na mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po sa suporta. Ang basa po natin ngayon ay para po sa general, kaya hindi po ito resonate sa lahat ng Leo. Siyempre po dahil magkaiba-iba naman po ang ating mga sitwasyon at experiences sa buhay. Kaya gamitin lamang po ang inyong intuition at pakinggan ang mga positive messages na resonate po sa inyong mga sitwasyon. Okay. May layo po akong nakikita dito sa sitwasyon na parang pinagtitimbang-timbang po ninyo ang mga bagay-bagay sa ngayon tungkol po dito sa inyong person. Pinagtitimbang-timbang po ninyo ang inyong desisyon or gumagawa kayo ng desisyon. Ang inyong isip po ay nagda-juggle po at pwedeng gumagawa po kayo ng desisyon dahil baka ginawan po kayo ng something na nakasakit po sa inyong damdamin. Kaya ngayon, kayo po ay parang nag-struggle po tungkol sa paggawa ng isang desisyon towards po dito sa inyong person. May ginawa po ito sa iyo na hindi maganda. At ikaw po ay na-hurt. So, pwedeng ang iba po sa inyo ay gusto nyo na siyang iwanan. Yan yung nakikita ko. Pwedeng na-disappoint ka po sa ginawa nitong person ninyo na nagbigay po sa inyo ng sakit sa inyong damdamin. Na feeling mo ikaw po ay na-backstab. Or may sitwasyon din siguro na nasaktan ka dahil iniwan ka po nito. Tinalikuran ka nitong person na to. Parang ang reading po natin ngayon ay may connection pa rin po siya sa nakaraan natin na love reading para sa mga Leo. Na meron po kayong pinagpipilian na person. Dahil pwede nga iba po talaga sa inyo ay ginawan po kayo ng hindi maganda ng inyong boyfriend, ng inyong girlfriend, or pwedeng asawa din. Pwedeng kaibigan din, may ginawa sa inyo na hindi maganda. Na feeling po ninyo ay na-backstab kayo. Siyempre po nasaktan kayo, na-disappoint kayo. Dahil para sa iyo ay pinahalagahan mo po ang inyong friendship, pinahalagahan mo ang inyong relasyon, o ang inyong pagsasama. Ayan po, friendship para sa mga magkakaibigan. Kaya ito po ay gumagawa po ito ng aksyon. Isang magandang desisyon.
Kaya ito pong pinagtitimbang-timbang po ninyo na sitwasyon ay gagawa po kayo ng isang desisyon po na tatalikuran na po ninyo. Parang sinasabi na po ninyo sa inyong mga sarili na last na po yan na pagkakataon, wala nang susunod pa, wala nang second chance. Tatalikod na po kayo sa isang friendship, kung tungkol pa ito sa pagkakaibigan, at sa relasyon din, kung tungkol naman po sa love relationship. Depende po kung anong sitwasyon ang resonate sa inyo. Kaya gamitin po ninyo ang inyong sariling intuition kung paano po ninyo i-interpret itong mga card. Depende po sa inyong mga sitwasyon. Ayan po. At ang inyong magiging desisyon po, pagdating po sa love matters naman, ayan po ang magbibigay po sa inyo ng kasiyahan po. Ito pong desisyon ay final decision na po to. Wala na susunod pa na mga chances pa. Last na. Parang umabot na po siya sa sukdulan. Yung binigay niya sa'yo na pain, panloloko, o kung ikaw po ay kanyang tinalikuran, umabot na po sa sukdulan yung pain na binigay niya sa'yo. Kaya tatalikod ka na, susuko ka na. At ang iba po sa inyo ay magkakaroon po ng bagong pag-ibig. At yan po ang inyong minamanifest po. At pwedeng matagal na rin po ninyong manifestations yan dahil ang sitwasyon po na ito na nangyayari ay pwedeng matagal na rin. Kaya meron na po kayong bagong manifestations para po sa bagong pag-ibig or bagong kaibigan, bagong friendship. Pwedeng ganon. Kung saan po ay ito, nagpapakita po ito ng loyalty at yung maaasahan mo pagdating sa kaibigan, maaasahan mo. Yun. At kung sa relasyon naman ay steady naman na relationships. Tatalikuran po ninyo itong hindi magandang karanasan, kakalimutan na ninyo, at magkakaroon ulit kayo ng bagong pag-ibig kung saan ay magkakaroon na po kayo ng magandang relasyon. Reliable din, tsaka steady na klase ng relationship. At yan po ang inyong minamanifest. Siyempre, kung ano po yung next na manifestations nyo pagdating po sa inyong mga love life, ay ganun din po yung mangyayari. Kaya mag-manifest po kayo ng tama at maayos. Dahil yan din po ang minamagnet po ninyo, yung minamanifest ninyo, yan din po ang minamagnet ninyo na dumating at mangyari sa inyong buhay. Kung kaibigan po ito na tumalikod po sa inyo at ginawang kayo ng hindi maganda, ay makakatagpo rin po kayo ulit ng isang maaasahan at totoong kaibigan. Magkakaroon kayo ng friendship na tatagal. Kumbaga ay baka ito na yung magiging BFF mo. At makakasama mo na siya sa mga gatherings, sa mga lakwatsahan, ganun po. Sa mga kasiyahan, sa mga gimikan, ayan po. So, kung may mawala man po na isang kaibigan sa'yo na hindi naman siya deserving, ay pabayaan mo po siya. Marami pa po ikaw makikilala na totoong kaibigan na mapagkakatiwalaan mo, maaasahan mo, masasandalan mo sa oras ng iyong pangailangan. Okay? So, yan po ang iyong isang manifestations. At ganoon din po sa love matters. Makikilala mo rin po ang tao na talagang maasahan mo, tapat sa'yo, at magbibigay po sa'yo ng happiness. At kung pang long lasting na po yung matatagpuan mo, o yung may na-manifest mo pang long lasting na, at yan po ang matatagpuan mo na, ay pwedeng ma-uwi po yun sa forever. Kasalan po ito. Kaya, depende po sa inyo. Gamitin po lamang ang inyong mga intuition.
At itong nararanasan po ninyo na pain ay pansamantala lang po yan. Hindi po yan forever. Kaya, huwag po kayong mag-dwell sa mga negativity sa inyong puso. Dahil kapag ang inyong puso ay punong-puno ng negative, kapag nag-manifest po kayo ay hindi po mangyayari. Kung magmamanifest po kayo ng magagandang bagay na gusto nyo mangyari sa inyong buhay, kailangan po ang inyong puso ay wala na kayong nararamdaman na mga galit, puot, pain. Ayan po. Kaya kung makakaranas po kayo ng mga breakup, mga paghihiwalay, ganun po, ay mag-heal po muna kayo bago po kayo pumasok ulit sa isang relasyon. Or mag-heal po muna kayo bago po kayo maghanap ulit ng panibagong kasama. Dahil yung pain, kapag nananatili po sa inyong mga puso, ay yan po yung malas din po yan at sagabal po, syempre. Hindi po kayo makakaramdam ng happiness. So, pwede ang susunod po ninyo makikilala na person. Pagdating po sa love matters po, ay pwedeng Aries, Leo, at Sagittarius. At pareho po kayo na mag-e-effort sa inyong magiging relasyon. Kaya magkakaroon nga po talaga ng stability ang inyong relasyon at pwedeng pang long lasting na rin para sa iba po. Siyempre kung ikaw po ay bata pa, siyempre hindi pa muna ikaw pwede mag-manifest ng pang lasting. Siyempre lalo na kung ikaw po ay nag-aaral pa lang, o diba? Pakialamera talaga ako, ano? Sorry po. Advice lang po yan. Okay, so yun. Sana po ay mapulot po kayo na gabay dito sa aking basa po ngayon para sa inyo. Okay, so see you next video. Huwag niyo po kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po. Bye-bye. God bless.